yung loyal? Yung aso ko si Summer. Gangster! Hi guys! So ayun, nandito kami sa... Bulat-lat. January 18 at 9 a.m. Nakarating kami sa Kamuning, Quezon City. Kitang-kita sa video na masaya pa kaming nagtatawanan at naghahampasan. Nga pala, na-move kami sa second batch kasi maliit lang daw yung office sa taas. Habang naghihintay, mayroong tumawag sa akin. Teka nga, ibalik mo. Sorry. Ibalik na sa may intersection mo dyan. At ayun na nga, na-late kasi yung isa pa naming kasama. At nung nakumpleto na kami, tinry naman naming mag-vlog sa tapat ng building. As in dyan sa labas sa baba. Demo pa ako. Pero pinagbawalan kami. Kaya ayan, panoorin nyo na lang kami mag-uga-ugaan. This is the second briefing of what we're gonna do inside. So, what we're basically doing is waiting for the first batch to go up so we can enter. We'll see you inside. Pumunta nga muna kayo dito, makinig kayo sa akin. Nagigigil ako sa inyo, kakagatin ko kayo sa batong isa-isa eh. Game na? At pagpasok namin sa may parking lot, nag-login lang kami for security purposes na rin. Niregister namin yung pangalan, yung school, at yung purpose of visit namin sa office. At syempre, nagkaroon din ng short briefing sa kung anong mangyayari pag akyat namin at sinabihan kami na wag daw masyadong maingay. At ayan na nga ang mga kasama natin for this newsroom visit. Hulaan niyo kung sino yung isa namin kasama na late. Time check! Nakapasok na rin kami sa office ng Bulat-lat. At syempre, ang unang bumungad sa amin ay ang logo at tagline nila na Bulat-lat, Stories of the People for the People. Nakaago rin ng pansin yung 4 na pictures na nakadikit sa wall nila. Together with Sir Dom and Ma'am Jandes, inintroduce lang nila kung ano ang history ng Bulat-lat. So basically, sinabi nila sa amin kung paano sila nabuo, kung anong mission and vision, advocacy work, at kung paano sila sa loob ng Bulat-lat. Binigyan din nila kami ng flyers containing information about their news organization. At syempre, meron ding video presentation regarding their background. So here in Bulat-lat, hindi kami nahihiyan na sabihin na we are biased to the people. Yung press freedom situation back then, talagang grabe yung chilling effect sa mga media outfit, which caused or which dropped the establishment of Bulat-lat. Kaya lang, as you can see, ang opisina talaga ng Bulat-lat is since time immemorial, I believe. Kasi talagang nag-iipon-ipon lang kami years later to issue planning. And then, most of our contributors are also in the region, provinces, so talagang group chat lang talaga. And dati nga emails wala pa namang mga group chat, tsaka bylat. Pagkausap mo over the phone, hindi pa yung as a group parang group chat kayo. Pagkatapos, yung iba naman din ay working remotely at nagpa-file lamang ng mga stories kapag sila ay tapos na sa kanilang network. So wala kayong ma-observe kung baka meron kayong ini-imagine na may mga tao dyan na nagsusulat, walang ganun. Basta sinulat ko lang kasi naniniwala ako
kailangan back by data. At pag back by data ka, nakapag-research ka, nag-lead work ka, at syempre, na-subjected to editorial decisions yan, may mga revisions, may mga refining. Pag nagawa mo yun, yun ang tinatawag na objective na journalism. Kasi grounded. Hindi yung objective na parang wala akong feelings. Ang objective na journalism ay dahil ginawa mo yung proseso ko. Nag-multi-sourcing ka. After discussion, nagkaroon din kami ng question and answer. Siyempre, hindi rin mawawala yung takeaway namin sa buong newsroom visit na ito. Pamahal ka naman kasi sa gawain na ito. Siguro mamaya mas makikita ninyo bakit mo siya pinipili araw-araw. Ganon din siguro kayo. Baka hindi niyo pinili yung Jorn, baka Jorn na pumili sa inyo. Hindi siya matter ng whether credible ba yung source mo or what. It's your job as a journalist to cross-verify always, regardless ng screen out. So, parang ganun siya. Yung mga bagay na mamahalin mo kahit ayaw mo, kasi kailangan mo lang to be able to do a more effective storytelling. So, kahit yung mga bagay na ayaw mo, mamahalin mo. Or aangalin mo, no? Na mahalin. So, mahirap siyang trabaho, pero fulfilling siya kasi you find joy in storytelling, meeting people na parang buhay na nila nakasalalay, sige pa rin. And of course, yung parang kasama ka din, nararamdaman mo na kasama ka sa paghahanap ng hustisya. Hindi ka lang nandun para bantayan mo lang kung anong nangyayari. Kasi ang history naman, sinabi nga ito kanina, we trace our history to the revolutionary tradition of the Philippines. Ibig sabihin, pag nasa alternative media, hindi kayong parang nakabantay ka lang sa nangyayari at the end of the day, file ko, alis na ako, uwi na ako, I return to my life as myself. Walang ganun. Dahil nakatrace ka sa revolutionary tradition of the Philippines, kasama ka sa paghanap ng pagbabago. So, pag araw-araw kung naghahanap sa pagbabago sa sistema ang ginagalawan mo, parang hindi ka mapapag. Module on human rights reporting for Filipino journalists. Pero actually, ito i-update na namin. Lalabas next month. Pero mabuti na rin may kopya kayo dito. Ito naman, 2018 to pareho eh. Ito naman, digital advocacy on citizen journalism module for human rights defenders. So, binibigyan ko yung kayo kasi ang journalist ay human rights defenders din. Diba? Tapos, ito naman, digital security policy and guidelines for Filipino journalists. So, bigyan na namin kayo. Ano to, no? Mga tips on digital, tips on digital security, pwede mo makita. Tapos, ito naman, pumapasok na mo tayo sa live session. Ayan na. Set up nga muna to. Code. Pamain white. Mind lang po, mind white. May small po. So, meron Kitang-kita nyo naman kung ano yung mga activities done namin sa loob ng Bulatlat. Siyempre, hindi rin mawawala ang pinaka-favorite ng lahat, ang picture taking. noon, yun na, uwian na po tayo.